Hi, hello. I'm Engineer Marlo, Real Estate Appraiser and Trader. Bali-balik po tayo sa aking Engineer Excel Trading Program. So dito po sa ginawa ko ngayon, sa left side ko, nandyan po yung Excel program. Tapos sa right side naman po, nandyan po yung simple technical analysis natin. So ulitin ko lang po ulit, dito sa Engineer Excel Trading Program, ang pinipil upan lang po natin dyan yung mga kulay puti. Yan, yung mga puti. Yung mga kulay blue po, nakalock po yan. Naka-disable po yan, tsaka naka-automatic computation po sila. Tapos yung stock code, for example, ABCD. Ayan. Tapos makikita nyo rin po yung program code, EETP001. Bali, kada program po na ginagawa ko, nilalagyan ko po ng code. So sa right side ko po, nandyan po yung technical analysis natin, basic technical analysis. So ang stock code po natin, for example, sinabi ko na po kanina ABCD. Tapos yung given, 1 day time frame tayo. Tapos yung target gain nyo is 9,000 to 10,000. Tapos yung first buy nyo is 131.97 pesos. Dito po sa point na to. Tapos yung second buy nyo is 102 pesos, 0.5, which is nandito sa point na to. So ang assumption po dito, mayroon kayong buying power. Marunong po kayo ng technical analysis, fundamental analysis, indicator and momentum, candlestick pattern. And then alam nyo rin po at kabisado nyo rin po yung platform ng broker nyo. So bali nasa 1 day time frame po tayo. Nagkaroon daw po kayo ng first buy dito sa point na to, itong kulay green na mahaba. Bakit dito kayo nagkaroon ng first buy? Kasi nung nakita nyo bumagsak dito sa market na to, itong length na to, nagkaroon siya ng push. And then, in-expect nyo na ito yung magiging resistance niya. Dito siya tatama. So, let's say bumili kayo sa 131.97. Sa shares na 500 shares. And then, ibibenta nyo siya sa 152.07. Which is, yun po yung resistance nyo. So, bali ang incremental niya mula 131.97 is 21.1 pesos. So, sa nakikita nyo sa indicator nyo, ang expected momentum nyo ay paakyat base dito sa green na candlestick na to. So, ina-anticipate nyo na tatama siya sa linyang to. Or, bubutasin niya pa yan. So, dun po kinuha yung 9,000 to 10,000 pesos na tinatarget yung gain. After nyo mag-technical analysis, nilagay nyo yung kung saan kayo bibili, tapos kung ilang shares, at kung saan posible tumama yung iaakyat niya. Bali, dun po kinuha yung target gain na 9,000 to 10,000 pesos. Pero ang nangyari is bumagsak siya hanggang dito sa point na to. Almost 85 pesos. Bumagsak siya ng ganun. Hindi nyo inaasahan yun. Ba't siya bumagsak? Ang ibang trader po, ang ginagawa nila, yung expected target mo na 21.1 pesos incremental na idadagdag mula sa 132 pesos, ang ginagawa nila, 80% lang po yung kinukuha nila. 80% or 70%. Kumbaga, hindi na nila inaantay na tumama pa sa resistance. So, kung nakikita ng mga basic trader na ito yung resistance, ang ginagawa ng mga magagaling na trader, 70% to 80% usually lumalabas na sila. Minsan pa nga 50%. Depende sa gain kung okay na sila. So, yun po yung dahilan kung ba't nangyayari yung unexpected momentum. So, madalas pong mangyari yan sa 15 minutes to 1 minute time frame. Pero take note po, nasa 1 day time frame po tayo. So, hindi po natin mamadaliin. Papakita ko po sa inyo kung paano ko ginagamit tong Excel program na ginawa ko sa mga ganitong sitwasyon. So, kung ini-expect mo na magiging 152.07 yung magiging market price niya from 131.97 kung saan ka bumili. So, ang nangyari, bumagsak siya ng 85.68 pesos. So, ang laki ng loss mo. Almost 23,000 yung naging loss mo. So, bali, ganito ko po ginagamit tong program. So, inaaral ko kung talagang ito na yung pinakabagsak niya. Yung 85.68
pesos na price. At kagaya nga po dito sa sample chart natin, yun na yung pinakasadsad niya. And then nagkaroon siya ng bounce back. So after niya tumalbog, nagkaroon ng reassessment. So dun sa sideways na yon, dun sa pinakadulong candlestick, yung kulay green na to, base sa indicator nyo, kung anong indicator yung mga ginagamit nyo, nakakita ulit kayo ng upward momentum. Kung saan, aangat siya hanggang 115.63. Sa 102.5, at ang nakikita kong resistance niya ay itong 115.63. Bali, ilalagay ko po siya dito, 115.63. At nilalagay ko po kung ilan yung additional share na bibilhin ko. So, matatansya ko na kung may kikitain ako. So, matatansya ko yung average price ko. Sa pagkakaalam ko po, sa platform ng broker, hindi ka makakapag-compute ng ganito para malaman mo agad yung new average price mo. Hanggat hindi mo siya binibili, hindi mo siya malalaman. So, ang ginagawa ko, pag nakapag-compute na ako dito, let's say, ang gusto natin kitain, balik tayo dun sa given, is yung 9,000 to 10,000. Iko-compute ko muna siya dito, let's say, 2,000 shares. Let's say 1,5 shares. 1,6 shares. Ayan. So, ito po yung nasa given. Yung gusto po natin kitain dito sa first buy natin, pero hindi nangyari kasi bumagsak po. So, nung bumagsak siya at naging 85.68 na lang yung price niya, nag-antay tayo ng bounce back. And then, nagkaroon ng reassessment. And then nagkaroon siya ng sideways kung saan nagkakaroon ng consolidation yung price, nagdidikit-dikit yung price. At sa pinakadulo niya na candlestick, nagkakaroon na siya ng push. Then i-check nyo rin po sa indicator nyo kung upward momentum siya. And then po, dito makakapag-compute po kayo agad. Let's say bibili nyo po siya sa 102.5. Matatansya nyo yung magiging average price nyo. So, pag na-compute ko na po dito, itong 1,600 sa price na 102.5, babalik po ako sa platform ng broker at isi-set up ko po itong price na to para mabili yun. At aantayin ko na tumalbog siya dun sa resistance na gusto ko. Pero kagaya po ng sinasabi ko, yung mga magagaling na trader po, kung magkano yung iaangat ng price, 70% lang po ng incremental. Kagaya ng nangyari dito sa taas. Malamang, hindi na nila aantayin yung market price na 115.63. Doon na lang sila sa 111.7. So, pwede nyo rin pong ilagay yun dito. Yung 111.7 na 70% lang ng incremental ang i-consider nyo. So, kung okay na po kayo sa gain na to at nakikita nyo magde-deflect na yung price, nasa inyo na po yun. So, na-compute po natin yung target gain na 9,000 to 10,000 kahit nung bumagsak yung price. Na hindi tayo nabawasan ng pera kasi nag-averaging tayo. Nakapag-advanced computation tayo at alam natin kung saan ulit tatalbog yung price mula dun sa binagsak niya. So for example, mula sa 102.5 to 115.63 ang iaangat niya. At pumunta ako sa platform ng broker at mahaba yung pila sa 102.5. Minsan ginagawa ko tong 100.7 or 100.8 or 100.9 para ako yung mauna sa pila. Kagaya po ng nandito sa right side. May nakapila po na 102. Pero para mauna ka rito, pwede mong gawing 102.3 para mauna ka sa kanila. Kasi itong nasa right side na to, yung may box na red, yan po yung mga nagbebenta. At ito po yung pila ng mga gustong bumili.
So vice versa po, let's say dito po sa dulong ito ay may upward momentum po, kagaya ng sinabi natin kanina, at nakabili ako dito sa 102.5 at ang tinatarget kong resistance ay itong 115 at ang tinatarget kong resistance ay itong 115.63 at during trading po hindi na niya inaabot, let's say nasa 14 lang siya, 114 at nakikita kong nagde-deflect na siya or 113 at nakikita ko sa price na to habang umaangat dito nagde-deflect na siya at mukhang mauulit itong unexpected momentum, hindi ko na inaantay itong 115.63, binibenta ko na siya agad. So pag nabenta ko na siya agad, aantayin ko siya bumagsak at doon ako bibili ulit. So bali hindi ko na inaantay itong 115.63 kung hindi na siya aabutin, kung hanggang saan lang, ibibenta ko lahat ng mga stock ko, ibibenta ko lahat itong mga total shares ko at aantayin ko siya bumagsak ulit. At pag nakakita ulit ako ng momentum doon, upward momentum, saka ako bibili ulit. So ganun po yung ginagawa ko. So ang kagandahan po nito, nakakapag-advanced computation po tayo gamit tong Excel program na ginawa ko. Maraming salamat po. Thank you.